Magandang araw po sa ating lahat at muli naman po tayo magba-Bible study dito po sa aming El Elohimship page at welcome po ang lahat ng mga nakikinig at sa gusto pong makinig. Sige nga po, pray po muna tayo. Lord Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ, the source of wisdom, knowledge, and understanding. May your Holy Spirit, Lord God Jesus Christ, ang makikipag-usap sa araw na ito, Lord God, Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ. Patawarin niyo po, Lord, lahat ng mga kasalanan in words, thoughts, and actions. Linisin niyo po ninyong banal na dugo, Lord God, Holy Spirit, Yeshua HaMashiach. Lahat ng mga pagkakasala, Lord, patawarin niyo po kami. And Lord, Yeshua HaMashiach, anoint niyo po lahat ng salita, Lord, lalabas sa aking bibig, ay galing lamang po sa puso ninyong banal na Espiritu, Lord, Yeshua HaMashiach. Tinataas po kita at niluwalhati, at ikaw pong maghari, Lord, Yeshua HaMashiach, Yahweh, Jesus Christ, sa aming Bible study today, Lord. Walang iba, Lord God, ikaw labang, Lord God, Jesus Christ, ang may taas. And I welcome you, Holy Spirit of God, to speak, Lord, for thy servants are listening. And Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, your will be done. I give you space, Lord, and ikaw nang bahala sa lahat. Sa ilamang pagpupurit, pagsamba sa banal na pangalan ni Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ, Holy Spirit of God. Amen. Hallelujah. At yun nga po, kahit gaano po kagaling or kahit gaano po kaganda po yung message, hindi po ang boses ang magta-touch, kundi po ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Na pag-uusapan po natin ngayon kung gusto mo po bang magkaroon ng wisdom. So, yun nga po, wisdom ay napaka-importante po sa buhay ng isang tao. At kahit naman ang mundo ay nababalot ng wisdom ng Panginoon Jesus Christ dahil nag-exist ang lahat sa pamamagitan ng wisdom or karunungan ng Panginoon Jesus Christ. Yun nga po, ang wisdom ay inanyayahan ang mga tao at nananawagan po sa lansangan, sa tinig niya ay nangingibabaw sa lugar ng pamilihan. So, ibig sabihin po madami po mga nag-evangelize, even sa mall na nga po pinapasok or sa school, sa street, or nagbahay-bahay pa po. Pero yun nga po, pipiliin po natin ang papapasukin po natin sa ating bahay, sa ating puso't isipan at pinapakinggan din po. Kailangan po natin ng gift of discernment ng Lord Jesus Christ, from the Lord Jesus Christ. Pero mangyayari lamang po yun kapag tayo po ay may wisdom. At yun nga po, paano po tayo magkakaroon ng wisdom. So galing po itong lahat kay Lord Jesus Christ. So ulitin ko po, nasa mga Kawikaan 1 verse 20 to 21, ng karunungay umaalingaw-ngaw sa mataong lansangan. Tinig niya ay nangingibabaw sa lugar ng pamilihan. Ito ay lumalampas sa mataas na mga muog. Ang ugong niya ay naririnig sa pintuan nitong lungsod. So kahit saan po ay nananawagan ang wisdom. At ito po ay talagang gustong pumasok sa buhay at maghari sa buhay ng tao. So yun nga po, basahin po natin sa Ecclesiastes 51 verse 24. Kung kayo'y talagang nauuhaw sa karunungan, bakit hindi ninyo lunasan ang inyong pangangailangan? Kasi nga po, 'di ba? Madaming mga Christians na matagal na sa pagiging Kristiyano o pagiging born again Christian, o may mga leader po na matagal na din po sa kanilang katungkulan sa paglilingkod sa Panginoon, pero lack of wisdom pa din mostly. And yun nga po, hindi lumalago sa spiritual. So, kailangan po natin ng wisdom at mangyayari lamang po yun kapag ito po ay binigay po sa atin ng Panginoon Jesus Christ. At yun nga po, basahin din po natin sa Ecclesiastes 51 verse 23, na halina kayo mga dapat turuan at pumasok kayo sa aking paaralan. So tayo po ay tinatawag ng Panginoon Jesus Christ na pumasok po sa kanyang kaluwalhatian para po pag-aralan kung ano po talaga ang karunungan at kung ano pong gustong
ibigay o iparating po sa atin ng Panginoon Jesus Christ. So paano po ba magkaroon ng karunungan? Siyempre po, seek ye first the kingdom of God, or hanapin si Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, or kausapin si Lord, hingin po sa Kanya ng taus-puso at may pagpapakumbaba. Ibig sabihin po with great reverence ang ating pakikipag-usap sa Diyos, na para bang hindi siya po tao. Na para bang na parang highest form po siya sa lahat ng bagay o tao. 'Di ba? Siya po ay God. So dapat po may great reverence, or highest form of prayer, highest form of worship, and highest form of respect. Yun nga po, basahin po natin sa Ecclesiastical 51 verse 14. Nagpunta ako sa templo at siya ang aking hiniling, at siya kung hahanapin magpahanggang wakas. So, syempre, pag hinihiling mo na si Lord Jesus Christ ay magpakita sa inyo ng mga kamanghamangang bagay, talagang si Lord ay magbibigay. Kasi po si Lord ay sagana sa ganoong bagay. Kung ang ating mga magulang nga po, pag humihiling po tayo ng mga bagay, talagang binibigyan din po tayo, ginagawa na lang lahat para maibigay. Mas lalo na din po ang ating Ama na nasa langit. Siya po ay source of everything, wisdom, knowledge, and understanding, source ng mga bagay na nakikita natin. Kasi alam naman natin, ang lahat ng mga bagay na nakikita natin ay galing sa bagay na hindi nakikita. So pagkahiling po natin, lahat ng mga invisible na mga bagay na yun ay nagiging material at pinapakita ng Lord Jesus Christ. Siyempre po, yung mga hinihiling po natin ay binibigay lamang ni Lord kapag talagang kailangan po natin at importante at makakatulong sa atin o makakabuti po sa atin. Hindi po basta-basta may bibigay si Lord Jesus Christ ng mga bagay na hinihiling natin, pero nakakasama naman po sa atin. So, hindi po yan ni Lord Jesus Christ nire-release basta-basta. So, yun nga po, ang wisdom po ay wala pong pinipiling edad. Kahit pa ikaw po ay bata pa o matanda na, no, kahit wala ka ng ngipin o talagang uugod-ugod ka na, wala pong pinipili ang wisdom. Hindi po ba ang wisdom ay matatagpuan sa long life, 'di ba? Matatagpuan po sa matatanda o kahit sa mga bata po, makikita natin doon ang karunungan. Pero wag pong hayaan na hambakin po tayo kapag tayo po ay bata. Bagkus po magiging magandang halimbawa po tayo sa ating mga kakilala, relatives, no, friends, mga ganun po. At yun nga po, basahin po natin, dumako po tayo sa 1 Timothy 4 verse 12 to 13, or unang 1 Timoteo 4 verse 12 to 13. Huwag mong hayaang hamakin ka nino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, maging halimbawa ka sa mga mananampalataya sa iyong pananalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Yun nga po, may mga bata na din po na nag-evangelize, may mga youth, at mostly kapag nag-share po sila sa matatanda, may mga prideful din po na matatanda, sasabihin na, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Pero yun nga po, wag hayaan na hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan, dahil bata ka pa lang pero nag-evangelize ka na o nag-share ka ng salita ng Lord. O minsan sa iyong pamamahay o sa mga magulang mo nag-share ka pero ayaw kang pakinggan dahil bata ka lang nga o anak ka lang nila. Mostly may mga ganun pong scenario na nangyayari. Pero yun nga po, maging good example ka pa din sa iyong conduct, sa iyong pag-uugali, no, sa pag-ibig, sa pananampalataya, at malinis pa din na pamumuhay. Malinis pa din as yun nga, good example ka pa din sa iyong family. Para naman kahit hindi ka masyado masalita about sa pag-share, o kahit hindi ka masyadong bahagi, no, ng salita ng Lord, makikita nila yan sa iyong mga gawa at maingganyo din silang gayahin ka at magiging good example at magiging ang mangyayari po niyan ay ma-share ka din sa iba pang mga kakilala ninyong kapatid, yung magulang, kung ano ka pa talagang klaseng Kristiyano. Kahit sa iyong murang edad or kahit sa iyong kabataan or kahit matanda ka na. Yun nga po, binibigyan din talaga ni Lord ng
ng wisdom. It doesn't matter sa kanya kung ilang taon ka. Basta kapag na-will ni Lord na bigyan ka ng wisdom, talagang magkakaroon ka. At katulad lang din po nung nangyari sa Book of Daniel, nung sa 4 na tao po, o sa 4 na youth na yun, ay binigyan po sila ng knowledge and understanding ni Lord Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Basahin po natin sa Daniel 1 verse 17 to 20. To these 4 young men, God gave knowledge and understanding of all kinds of literature and learning. And Daniel could understand visions and dreams of all kinds. So hindi po ba sinabi din ni Lord Jesus Christ sa Acts 2 verse 17 that in the last days I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy, your young men will see visions, and your old men will dream dreams. So it's up to the Lord Jesus Christ kung sino po ang pagbibigyan po niya ng wisdom. So wala po talagang tao. Hindi po kailangan ng tao na limitahan ang kapangyarihan ng Panginoon Jesus Christ. So kahit 18 years old, or 15 or 13 or 12 or 10, kapag binigyan po yan ng Lord Jesus Christ ng wisdom, or even 5, at yung mga hindi nagsasalita, bigla na nakakapagsalita, like mga babies, no, depende po yan kay Lord Jesus Christ. So hindi po natin yan sila mamaliitin. Dahil ibig sabihin lang po nun, pinamaliit po ang karunungan at kapangyarihan ng Panginoon Jesus Christ. Yun nga po, paano nga ba matagpuan ng wisdom? So, syempre, yung pinag-usapan, binanggit ko po kanina, na hilingin po kay Lord Jesus Christ. Katulad ng pagdarasal. Through prayer, i-desire mo, gusto mong may maintindihan ka sa pagbabasa ng salita ng Lord. Kapag nag-open ka ng Bible, ano ba ito? Masyadong matalinghaga, malalim. You have to ask the Lord Jesus Christ's help. Sa pamamagitan po yun ng kanyang Espiritu Santo, i-reveal niya ang mga nakatagong explanation or lihim sa Bible na yan. I-reveal ni Lord Jesus Christ at hindi ka na pahihirapan. No? Hindi katulad po ng iba na sa paghahanap ng wisdom, classic-classing religion ang pinapasok nila. No? Pumasok na sila ng Iglesia ni Cristo and naging born again na sila, nag-Jehovah's Witness, nag-Mormons, and etc. Hindi po kailangan ng palipat-lipat ng religion. And all you have to do is just to seek the face of God Jesus Christ by prayer. Magdarasal po at hiling kay Lord Jesus Christ kung ano ba talaga ang katotohanan. I-reveal sa iyo. So katulad po ng binasa natin kanina, Ecclesiastical 51 verse 14. Na nagpunta ako sa templo at siya ang aking hiniling. Ang Panginoon, hilingin mo siya na pumasok sa buhay mo at hayaan mo maghari siya. Kasi nga sinasabing salita na Lord, seek ye first the kingdom of God and everything shall follow po yun. At siya kung hahanapin magpahanggang wakas. So kapag napasok na ka na ng Panginoon Jesus Christ at hinihiling madami ka ng mga desire pang spiritual na bagay, ibibigay na yan ng Panginoon Jesus Christ, Yeshua HaMashiach sa iyo. So, Ecclesiastical 51 verse 16 to 7. Nang magsimula akong makinig, no, at first talaga, bago manahanan ng wisdom, ay dadalhin ka muna sa likulikong landas. Bago pa magpakilala ang Panginoon Jesus Christ sa iyo, ay dadalhin ka muna sa klase-klaseng problema. Ibubroken ka muna, magkakasala ka muna ng bongga, and hanggang sa kapag talagang down ka na, naghahanap ka na ng comfort from the Lord Jesus Christ, at may mga times na parang hindi mo alam kung anong gagawin mo at sisigaw ka na lang ng, Jesus, help me. Or, Jesus Christ, Lord, help me. So, minsan hinahayaan tayo ni Lord Jesus Christ muna for a short period of time para tayo ay matuto. Para tayo ay malugmok sa kasalanan or sitwasyon na mahihirapan tayo, na maisip na nating tumawag sa Diyos. And then, nung yun nga, nagdasal ka na at pinapapasok mo na si Lord Jesus Christ sa iyong puso at nakaka-encounter ka na ng mga taong may wisdom mula kay Lord Jesus Christ, talagang ginagabayan ni Lord Yeshua Mashiach Yahweh Jesus Christ, doon na
nagsimula kang makinig, no? At yun nga, nakamtan mo ang karunungan. So, nang magsimula akong makinig ay nakamtan ko ang karunungan, sa gayon ay nakatuklas ako ng maraming aral. Marami kang natutunan dahil sa mga experiences mo din, no? Pinaliwanag sa iyo ng karunungan kung bakit ka dumanas ng ganong klaseng experience. At yun nga, ba't ganon, dumanas ka ng ganong sitwasyon. Ng mga hirap na yun na hindi mo ma-explain, bakit ka nagkaroon ng sakit, ba't namatayan ka, ba't nagkaroon ng financial crisis, no? Sobrang problemado ka, no? Yun nga. Lagi kong sinikap na matuto at nagpapasalamat ako sa lahat ng nagturo sa akin. Dahil sa nalaman mo at natuklasan mo, na-overwhelm ka, at dahil din sa mga experiences mo, dagdag pa doon, no? At sa presence ng Lord Jesus Christ, doon mo napagtanto na ang galing ni Lord Jesus Christ, no? Ang galing magplano at He really moves in mysterious ways. So, yun nga, nananawagan ako upang siya ipakilala sa inyo. So, ang tao talaga na may filled with wisdom and filled by the power of the Holy Spirit, ay yun nga yung dinadala na sila sa lansangan, no? Nag-evangelize na sila, nagsishare sa hospital, sa jail, or kung saan pa man sila dali ng Espiritu ng Lord Jesus Christ, Yeshua Mashiach. At sinasabi nga dito sa Ecclesiastes 51 verse 25, nananawagan ako upang siya ipakilala sa inyo. Yung mga nag-evangelize, lumapit kayo sa Diyos, mag-repent, magsisi, talikuran ng kasalanan, etc. At tanggapin ninyo siya ng walang bayad. Kasi nga, si Lord Jesus Christ ay mahal na mahal niyang tao. Gusto niya pumasok, pero hindi niya pinupuwersa ang tao. Unlike Satan, no? Kasi Satan full of pride at talagang pinupuwersa niya ang taong maging bulag, sumunod sa kanya. Pero unlike kay Lord Jesus Christ, na talagang kusa. Gusto niya na out of love mong gawin. Na kusa mong gawin. Verse 26, hindi kailangan siya hanapin sa malayo. Hindi mo kailangan pumunta pa sa malayo para lang, ay, andun yung napakagaling na preacher, napakagaling na ganito, ganyan, na pastor, ganon. May revival doon sa church na yun, etc. Hindi mo na kailangan pang hanapin sa malayo. Hindi mo na kailangan pa mag-transfer ng different kinds of religion para lang matagpuan yung karunungan na yun. So, hindi mo siya kailangan hanapin sa malayo dahil nasa puso mo lang siya or nasa sayo lang siya. Kasi nga, we're made into likeness and image of God, and the Lord Jesus Christ gave us a piece of spirit at pinupukaw na lamang iyon ng Lord Jesus Christ sa pamamagitan ng problema at ng mga supernatural encounter, no, or mga supernatural na mga bagay mula kay Lord Jesus Christ. Ipailalim lamang ninyo ang inyong leeg sa kanyang pamatok at humandang tumanggap ng kanyang aral. Ibig sabihin, magpakumbaba ka lang. Tawagin mo siya ng may pagpakumbaba at yun nga, tanggapin mo lang yung mga paalala, aral mula kay Lord Jesus Christ. At yun nga, huwag mong hayaan na sa lahat ng mga tinuturo ng Lord wala kang matutunan. Dapat may matutunan ka talaga. Every situation na kinasasadlakan mo at every turo na pinapakita ng Lord Jesus Christ sa iyo. Tingnan ninyo ang nangyari sa akin, sa lahat ng mga taong may experiences or sa mga taong naghahanap ng karunungan, hinanap nila muna ang Panginoon Jesus Christ. Wala silang kahirap-hirap. Hindi man lamang sila yung tipong talagang masyadong nagpagod para lang magkaroon just to obtain yung wisdom na yan. Hindi katulad ng iba masyadong madaming na-research at ang ending napunta doon sa maling turo. Maling interpretation ng Bible, maling research, nakakapag-research sila ng mga maling pangalan ng Panginoon Jesus Christ. Whereas kung talagang si Lord ang nisik mo, si Lord ang tinatanong mo, si Lord yung mas dinadesire mo, mas nire-reveal ni Lord Jesus Christ yung full truth sa'yo kaysa sa mga taong nag-exert much effort para mag-research kung ano ba talagang katotohanan. Na-research based on internet or Google, or hindi kasi based on Google. Ano ba yung Google na talaga? So, hindi kasi based on Google ang ating pananampalataya
or faith or about kay Lord Jesus Christ, but it is by the power of the Holy Spirit of God. It's all about the Lord Jesus Christ. Hindi mo na kailangan pang isik sa iba't, di ba? Hindi mo na kailangan pang pumunta ng malayo o kung ano-ano pang ginagawa mo naging busy ka. Kundi hilingin mo lang kay Lord Jesus Christ. Hindi ba sinabi ni Lord, knock, and it shall be open. Ask, and it shall be given. Diba? Seek, and you shall find. Seek. It means through prayer, not yung tipong mag-exert much effort ka. Kasi nga, ayaw ng Lord na mag-exert much effort ang tao. Ayaw niya pahirapan ng tao. Kasi nga, ayaw ng Lord na magiging boastful ang tao, maging prideful ang tao dahil may ginawa sila. Gusto ng Lord na siya ang magbibigay. Kasi alam na Lord at mas kilala na Lord ang tao kaysa sarili natin, no? Hindi natin po masyadong kilala ang sarili natin. Mas kilala ni Lord ang tao. Mas kilala tayo ni Lord Jesus Christ. So, yun nga po. So, tingnan ninyo ang nangyari sa akin. Sa kaunting pagod lamang nakamtan ko siya. Hindi ako nag-exert much effort, pero the Lord Jesus Christ by God's grace revealed to me kung ano ba talaga ang Yeshua HaMashiach. Kung Yahushua ba siya, or Yahuwah ba siya, or Yeshua ba siya. No? Yung mga spelling na yan. But the Lord Jesus Christ humbly or graciously revealed to me na siya ay si Yeshua HaMashiach. Y-E-S-H-U-A. Hindi ko po yan ni-research. Hindi po ako nag-exert ng much effort. But the Lord Jesus Christ Himself revealed it to me. At sa iba pang mga nag-seek ng face of Lord Jesus Christ Himself. Yan nga po. And verse 28, huwag kayong manghinayang sa magiging puhunan. Huwag kang maghinayang sa panahon na iginugol mo sa pagbabasa ng salita ng Lord. Huwag kang manghinayang sa panahon na iginugol mo sa pagdarasal kay Lord Jesus Christ. No? Para sa iyo lang dahil nagdarasal ka parang walang effect or parang walang nangyari. But you don't know because you never know. The Lord Jesus Christ is working miraculously, secretly, and mysteriously. Yun nga po, huwag kayong manghinayang, makamtan lamang ninyo ang karunungan. Ibig sabihin, huwag kang tumigil. Huwag kang tumigil sa kakahanap sa Panginoon Jesus Christ. No? Through prayer. So yun nga po sinasabi ni Lord, pray without ceasing. So yun nga. At dumako po tayo sa Matthew 6 verse 33. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian. At po yan, seek ye first the kingdom of God. At ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, ano ba talagang gusto ng Lord Jesus Christ? So yung mababasa mo sa Bible. Reading the Bible from the book of Genesis to the book of Revelation, it helps so much for the spiritual growth ng tao po. Hindi mo na kailangan pa na may ibang maglilid sa'yo na ibang mga sekta. Kasi mamaya, malid ka pa sa ibang maling doktrina. Kaya madaming naging bulag, no? Parang nabulag. At yun nga, hindi po para sa debate ang salita ng Lord Jesus Christ. Kusa na lang po ang banal na espiritu na magbibigay sa iyo na mag-refute kapag halimbawang may tao na gusto kang hamakin or itrik ka o yung linlahin. No? Ikaw na yung magbibigay. Ang banal na espiritu na nga pala ang magbibigay ng kasagutan or isasagot mo kahit dalhin ka pa sa hukuman. And yun nga, kapag ang banal na espiritu na magsasalita, ang kalaban mo hindi makakapag-refute sa sasabihin mo or sinasabi mo. Kaya seek ye first the kingdom of God, and by seeking the first the kingdom of God, ayun nga po, ay magdasal, hingin kay Lord Jesus Christ, desire mo siya sa puso mo. Hingin mo ang Diyos na pumasok sa puso mo. At pag pumasok ng banal na espiritu sa puso mo, huwag mo nang hayaan o huwag mo na siyang pakawalan pa. Ibig sabihin, do your best na gawin kung anong kalooban niya. Ecclesiastes 51 verse 18, ang aking panatay mamuhay ako ayon sa tuntunin ng karunungan. Yung karunungan kasi magbibigay sa iyo ng fear na gumawa ng kasalanan. Fear na baka masaktan mo si Lord.
fear na baka liliko ka o pupunta ng ibang landas. At sinikap kong laging gumawa ng mabuti. At ito hindi ko pagsisisihan magpakailanman. Kasi para sa iba napakahirap para gumawa ng mabuti. Pero alam niyo guys, kapag mahal na mahal niyo ang Diyos, talagang hindi mahirap para gumawa ng kabutihan. At hindi mahirap mag-evangelize. Hindi din mahirap talaga magbahagi ng salita ng Lord Jesus Christ. Well, hindi mo na alintana yung hiya kasi mahal mo ang Diyos. Ganon din ang kapag nagmahal ka ng tao, di ba? Kapag nagmahal ka, mahal mo yung asawa mo or yung girlfriend mo, ipaglalaban mo siya. Ganon din. Mas highest form lang na paglalaban kay Lord Jesus Christ. Ipaglalaban mo si Lord in the very highest form because He's a special God. Kung special talaga siya sa puso mo. Sinikap kong mabuti na mag-angkin ng karunungan at naging maingat ako sa aking pag-uugali. Hindi ka na basta-basta nagagalit at pinag-iisipan mo mabuti kung anong gagawin mo. Sasabihin mo, nakakatulong ba to? Nakakasakit ba to? Magkakasala kaya ako nito sa gagawin ko? Ganon ang karunungan. Nagkakaroon ka na ng karunungan hindi mo namamalayan. Pag nagtatanong ka na ng ganon guys, karunungan na yun. Meron ka na nun. Meron ka ng Holy Spirit at ginagabayan ka na ng Holy Spirit, the Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Lagi kong kinikilala ang aking kakapusan sa bagay na ito. Ibig sabihin, you don't lean on your own understanding. Lagi mong iniisip na baka mali ako. Lord, tama po ba ito? No, nakikipagsangguni ka na sa Diyos. Lagi mo siyang tinatanong kung tama pa ba yung desisyon mo. Ibig sabihin, you have wisdom. At may takot ka na sa Diyos noon. Kaya sa Diyos ako humihingi ng tulong, hindi sa tao. So, mostly, kapag sa tao ka humihingi, palagi ka nagkakamali. Mostly kasi sa mga tao, like nagpapa-advise sa mga tao din na wala namang alam din tungkol sa Diyos, sa karunungan or wisdom, or yun nga, in English ko lang, or fear of the Lord. No? Kung hihingi ka ng advices ng mga taong walang Diyos, yun nga, ang mangyayari sa'yo, ang magagawa mo, ang mga desisyon mo ay puro fail. Yun nga, magkakamali ka palagi. Kasi nga, you put your trust and nakikinig ka doon sa hindi makadiyos, walang Diyos, o walang fear kay Lord Jesus Christ, walang fear sa paggawa ng kasalanan. So yun nga, no, makikilala mo din talaga ang tunay na servant ni Lord Jesus Christ sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, ugali at pananalita. In verse 20, ang laging hinahangad ng aking puso at natagpuan ko siya sa pamamagitan ng malinis na pamumuhay. So ganon guys ang totoong servant ni Lord Jesus Christ. So makikita mo sa pastor ninyo, sa evangelist, teachers, prophets, kung talagang okay pa siya kay Lord Jesus Christ pa ba siya, kung namumuhay siya ng naaayon sa kagustuhan ng Lord or malinis na pamumuhay. Umunlad ako sa karunungan mula pa nang siya'y aking natagpuan. Umunlad ka sa spiritual. Malaki ang pinagbago mo sa physical and spiritual. At malayo rin ang nararating mo sa physical and spiritual. At hindi ko na siya hihiwalayan kailanman. Kasi nakikita mo ang bunga. Nakikita mo yung nagagawa ng karunungan sa buhay mo. Dahil sa aking matyagang pagsisikap na siya'y kamtan, siya ngayon ang mahalaga kong kayamanan. So, hindi mo na alintana kung wala kang pagkain, kung anong kakainin mo kinabukasan. Hindi mo na alintana kung ano yung susuotin mo. Hindi mo na alintana yung mga bagay-bagay. Hindi ka na nag-worry. Hindi ka na basta-basta nag-worry. Because you know na hindi ka pababayaan ng Diyos. Dahil ang karunungan, ang siyang magbibigay sa'yo ng pangangailangan mo. No, hindi ka pababayaan ng karunungan at siya ang laging magliligtas sa iyo sa kapahamakan, sa financial crisis, no, laging imi-meet ni Lord yung needs mo. Because the Lord Jesus Christ ay natutuwa sa taong may karunungan. At bilang gantimpala, yun nga, hindi lamang sa mga bagay or sa spiritual kundi, yun nga, no, bibigyan ka din ng Lord ng Panginoong kakayahang magsalita, no, to comfort. Bakit nga ba nung na-experience mo yung nagkasakit ka for how many years, no, na mahabang panahon, ba't bigla ka nagkasakit, walang findings, etc. Ba't naka-experience ka ng namatayan, naka-experience mo yung sobrang gutom, ano, excuse,
na-experience mo yung mga bagay na yun kasi magbibigay yun ng wisdom sa'yo. At yung na-experience mo ay magiging message mo yun para sa panahon na ikigamitin ng Panginoon Jesus Christ at para makita mo yung mga tao din, no, yung mga naghirap at naka-experience sa mga ganun. Pag nakita mo, ay alam mo kung anong gagawin mo. Alam mo din kung anong sasabihin mo. Whereas sa mga taong walang experience na ganun, kapag nakikipag-usap sila, walang laman ang sinasabi nila. Hindi ganun hindi malakas or hindi, ang tawag doon, hindi ganun ka malaki ang nagagawa or impact sa tao, sa buhay ng taong may sakit, nagugutom, ganun. Kasi hindi nila na-experience. Pero ikaw, dahil naintindihan mo, yun nga, dahil ikaw na-experience mo pala, kaya naintindihan mo ang sitwasyon nila at alam mo ang sasabihin na match doon sa sitwasyon nila. Kaya huwag ka na magtaka kung bakit ang ibang mga tao hindi sila makarelate or hindi ma-match yung sasabihin o sinasabi nila sa sitwasyon mo. Hindi ka nila maintindihan kasi hindi nila naranasan. So yun nga guys, magpasalamat po tayo sa mga hirap na pinagdaanan po natin sa past life po natin. So yun nga, at bilang gantimpala, binigyan ako ng Panginoon ng kakayahang magsalita ng mahusay. Kaya't gagamitin ko ito sa pagpupuri sa Kanya. At first, hindi mo pa alam kung paano magsalita, no? Parang nahirapan ka pa, nabubulol-bulol. Pero later on, maintindihan mo na, alam mo na kung ano dapat mong gawin. Sasabihin at yun, magugulat ka na lang. In order pala yun lahat at nilalagay sa puso at isip sa dila mo o sa bibig mo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ng Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Kahit hindi mo pinag-aralan on the spot, ay tutulungan ka ng banal na Espiritu ng Lord Jesus Christ. Hindi po sa ipagmamayabang, and I boast the power of the Lord Jesus Christ, Holy Spirit, now by the power of the Holy Spirit of God, during evangelism or kahit sa preaching or kahit po sa Bible study ay on the spot po yan nangyayari. No? Hindi mo na kailangan pang mag-exert much effort because the Lord Jesus Christ will really help. Kasi nga ang Holy Spirit, the Lord, ay the great helper. Dadako po tayo sa mga awit 111 verse 10. Yun nga po, pag nagkaroon ka na ng wisdom, no, alam mo na kung anong gusto ng Lord Jesus Christ, ay nagkakaroon ka na talaga ng takot kay Lord Jesus Christ sa paggawa ng mali. At kahit sa harapan niya, mahihiya ka na, makakaramdam ka na ng, nahiya ako sobrang, hindi ka worthy, hindi mo deserve yung pagmamahal ng Lord, pero no, talagang binigyan ka ng value ng Lord Jesus Christ. Nararamdaman mo yung love. So yun nga, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. At yun nga, ang mga hidden information, i-reveal ni Lord Jesus Christ yun sa mga taong may takot sa Kanya. At may great humility. May humility sa puso. May spirit of humility. May mabuting pagkaunaw ang lahat na nagsisisunod ng Kanyang mga utos. Ang Kanyang kapurihan ay nananatili magpakailanman. Maluwalhati si Lord Jesus Christ. At sinabi ko na po yan sa previous Bible study ko po na kapag may great love ka kay Lord Jesus Christ, hindi ka talaga pababayaan at hindi talaga mahuhuli ang tulong ni Lord Jesus Christ. But if we forsake the Lord and do not have great reverence for the Lord Jesus Christ, and if we are hypocrite as a Christian, then expect the consequences na kakaharapin mo in the future. Dahil wala talagang kasalanan hindi pagbabayaran, di ba? Sinabi po yan sa sa Romans po, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life. At basahin na naman po natin ang mga Kawikaan 2 verse 6, sapagkat si Yahweh, si Lord po yun ang magkakaloob sa atin ng wisdom. So binibigay po yan ng Lord Jesus Christ sa may humble heart, no? Yung may humility po. Kasi mamaya kapag ma-pride ka na, tas bibigyan ka pa ng wisdom ng Lord Jesus Christ, baka mas lalong lalaki ang ulo mo. Magkakaroon ka ng hydrocephalus. At yun nga,
magkakasakit ka, magkakaroon critical na kondisyon kapag binutas na ni Lord yung hydrocephalus mo sa ulo. Yun nga, hydrocephalus na sakit. No? Pag pumutok na yun, sumabog na yan. Magiging delikado ka na. So yun nga po, si Lord Jesus Christ, alam niya kung anong dapat natin, kung anong nararapat sa atin, binibigay niya kung anong kailangan natin, kung anong makakatulong para sa atin. At yun nga sinasabi ni Lord Jesus Christ, siya ang magkakaloob ng karunungan sa bibig niya, ang kaalaman at unaway bumubukal. At yun nga po, along the wisdom ay may kasama, nakapaloob po doon ang knowledge and understanding, magkasama po yan sila. Ang boses po ng Lord Jesus Christ ay ang wisdom at ang nakapaloob po doon ay ang knowledge and understanding. So may your voice, sa lahat po ng mga nakikinig, may your voice be the wisdom and be filled with knowledge and understanding. Katulad na lang po ng sa ating Panginoong Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. At yun nga po, kapag mayabang ka, syempre, mapapahiya ka lamang po. Pag ipagmayabang mo mga bagay na dapat hindi naman, ay mapapahiya ka lang at ipapahiya ka ni Lord Jesus Christ. So, mga Kawikaan 11 verse 2, ang taong mayabang ay madaling mapahiya. Ngunit, may karunungan ang taong mapagpakumbaba. Kaya pala, every time na sinasabihan ako na masakit na salita, pinagsasabihan ako masakit na salita, guys, hindi agad ako talagang nagre-react na nagsasalita ng hindi maganda or nagre-response. Yun pala gusto ng Lord Jesus Christ ay maging alisto ako sa pakikinig, pero hindi ako mabilis na magsalita. No, hindi ako yung tipong agad-agad nagre-react. Kasi gusto na Lord, pag-isipan kong mabuti ang aking sasabihin para hindi ako magkakamali at para hindi ako maparusahan. At kung sino man magsasalita sa akin ng masama, siya ang paparusahan ni Lord Jesus Christ. So, instead of confronting yung tao na yan, hayaan mo lang, ipagpa sa Diyos mo na lang. At the Lord Jesus Christ mismo ang magkumpronta sa tao na yan sa pamamagitan ng punishment or di kaya conviction or ipaparamdam yung guilty siya ng sin. Yun nga po. At kapag mayabang ka, ipapahiya talaga ng Lord Jesus Christ at yun nga, ay ikakapahamak din ng tao. So yun, dumako po tayo sa mga Kawikaan 4 verse 7 to 9. So unahin mo sa lahat, pagtuklas ng karunungan. So, napaka-importante po. Sabi po sa atin lahat ni Lord Jesus Christ na napaka-importante po ng karunungan sa buhay ng tao. Kasi pag may karunungan ka po, talagang ilalayo ka po sa kapahamakan. Ilalayo ka sa masamang mga tao, masamang plano, desisyon, lahat, masamang lakad. Inilalayo ng karunungan. At mabilis ka na, nakakapag-interpret ka din po ng mga visions and dreams at pinapaintindi din po yan sa inyo o sa atin ng Panginoon Jesus Christ. So ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal. Ibig sabihin po, kamahal kahit bayaran mo pa ng suffering o sakripisyo. May times na parang dadanas ka ng critical condition, pero yun nga po, kahit bayaran mo pa yan sa ganong klaseng sitwasyon, at the end of the day or kalaunan po niyan ay paparangalan ka din po ng karunungan ng hindi matatawaran na gift o yung mga ganun po na ibibigay or sitwasyon or kung ano mang parangal na yan. So yun nga po, karunungay pahalagahan at ikay kaniyang itataas. So, bigyan mo ng importansya. Kapag may karunungan ka na, wag mo siyang sayangin. Wag mo siyang yung tipong itago lang din, kundi ibahagi mo din siya. Para magkaroon din naman ng karunungan o ma-infect ng karunungan din yung iba, no, na mula sa Diyos. Hindi ma-infect ng kalokohan, kundi ma-infect o magkaroon din sila ng karunungan mula sa Diyos at matutuwa sa Lord Jesus Christ pag nagkataon. Imagine kung lahat ng tao sa mundo ay may karunungan mula sa Diyos, ay napakapayapa ng mundo at puro siguro pagmamahalan, kabutihan ang nangyayari. Pero yun nga, kung may bida, may kontrabida.
Hindi talaga hayaan the Lord Jesus, ng kaaway nga pala, na basta-basta ka lang lalago sa spiritual. Hindi hahayaan ng kaaway na mabilis yung paglago mo sa spiritual. Haharangan ka talaga nila hanggat maaari. Ganun po si Satan. Kasi pag lumago ka sa spiritual, magiging threat ka. Ay, naku, sasabihin ko nga po pala sa inyo, sa lahat ng mga nakikinig, huwag niyo pong underestimate si Satan. Kasi isa po siya sa 3 pinaka-powerful na angel sa langit. Kaya po niyang bulagin kahit sino nag-iisip na sila yung malakas. Huwag pong masyadong kampante dahil si Satan po, yun nga po, tinatawag siyang father of lies, ibig sabihin siya ay very anointed sa paggawa ng mali. Kaya kahit sino pang nag-iisip na sila yung malakas at madaming gift pa yan, kaya silang bulagin at tanggalan ng kung anong meron sila. Kaya silang gapusin, pag-aralan, pinag-aaralan kasi talaga ng kaaway ang bawat tao, especially yung Christian na lumalago sa spiritual, kung paano nila harangan. Yun po. At yun nga, ang last verse po natin, siya'y korona sa ulo, sakdal ganda, anong inam, at putong ng kalwalhatian sa iyong katauhan. Kung meron ka nito, ikaw ay napaka-blessed na tao. Kung may karunungan ka, huwag mo na siyang pakawalan, alagaan, at palagi mo siyang sundin kung anong gusto niyang ipagawa. Para naman po sa ikabubuti ng iyong spiritual and physical na buhay. Maraming salamat po sa pakikinig at sana po ay may natutunan po kayo sa mensahe ngayon at hindi po kayo matutulog dahil alam ko po kapag halimbawa pagdating po sa salita ng Lord Jesus Christ ay palagi po talagang umaatake yung spirit of antok, spirit of sleepy. Ganon. So yun nga po, maraming salamat sa pakikinig at may the Lord Jesus Christ be gracious to you and keep you. May the Lord's face shine upon you para sa lahat po ng gustong iligtas ni Lord sa nakikinig ng mensahe na ito. Maraming salamat po. Shalom and God bless.